Yan, good morning. Kamusta po kayo? Ayan, marami tayong mga kapatid na patuloy pong maraming pinagdaanan noong last time. Tama po ba? At alam natin na talaga naman, no? Na mabuti ang Diyos. Tingnan po natin ang ating mga salita. Kami mga katabi mo. Ayan. Nakakaramdam ba kayo ng panghina? No? When somebody, no, ask you to do something, no? Nararamdaman nyo ba na parang hindi ko kaya yan, no? May mga statement, no? So sino po ang hirap sa buhay? Ayan, halimbawa ikaw ay merong pinagdadaanan. Alam nyo, dapat po talagang uma-action din tayo, no? Ang kalaban po natin, minsan ay hindi po naman yung gobyerno. Ang kalaban po natin yung ating mga sarili, tama ba? Kasi may problema ka na ayaw pang gawa ng paraan, problema yan, tama ba? Kaya nga po napaka-importante. Pastor, paano naman ako magninegosyo? Wala akong puhunan. Hindi ako mahilig dyan. Wala akong kapasidad. Ako'y pangariwang uring nila lang. Nakaramdam na po ba kayo ng ganyan? Have you ever felt you're not good enough? Hindi ko kaya yan. Mahina ako. That you are not qualified for the task ahead. Parang ako inassign mo. Parang minsan ina-assign ko kayo. Ikaw na kapatid, lumawak niyan. Pastor, ako, paghahawakin mo niyan. Di ba yung mga questions, di ba? Maybe you're on the outside looking in. Kumbaga parang kung titignan ko ang sarili ko, hindi ko kaya yan. Nakaramdam na kayo ng ganon? O kasalukuyan ngayon, nakaramdaman nyo yan. Tapos ang number one problema ng mga Kristiyano ngayon, o tao ngayon, no? Parang mababa ang tingin nila sa sarili nila. Tama ba? Kasi hindi nakapag-aral. Hindi maayos yung kanilang pinanggalingang background ng pamilya. Mahirap lang ang pamilya namin. Yan ang mga common problem ngayon. Pero, I've got good news for you. No? Merong mga ganyang kwento sa Bible na kung saan marami tayong matutunan. Alright, can we just stand and look at Hebrews chapter 11 verse 34. This is a continuous learning do sa topic po natin, the heroes of faith. Alam niyo, ito pong mga taga-Hebrews na ito, sa Hebrews 11 verse 32-34, binanggit dito yung mga pangalan na maaaring hindi nyo kakilala. Pero there are nobody, but when God used them, they become somebody. Yung preaching ko 2 weeks ago, from zero to hero. Mamaya titignan ko anong title dito, no? Ito naman, mga hindi qualified, pero nagiging qualified. Kasama po dyan ang inyong lingkod, no? Ako yung pinaka-bobo sa class during the time. Cute lang ako sa pananaw ni Rose. And, Hebrews 11 verse 32-34. Wala akong lalaman, hindi kalokohan yung sarili ko, no? It's about God. And what more shall I say? I do not have time to tell about, take note of the name, Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel and prophets. Dahil mga binanggit na pangalan. Most of them kakilala nyo. Kilala nyo si Samson, kilala nyo si David, kilala nyo si Samuel. No? Yan ay mga mighty men of God. Pero merong isang pangalan dyan na talagang hindi kilala. Si Barak at saka si Jephthah. But they are heroes of faith. So may matututunan tayo sa kanila at yun ang ating pag-aaral ngayon. Sa 34, quench the fury of the flames and escape the edge of the sword, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in the battle and routed foreign armies. Tayo po'y manalangin, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Lord, katulad ng aming panalangin kanina, samahan niyo nga po kami. Wala kaming katalinuhan, wala po kaming galing, wala po kaming pangunawa, kaya kailangan po namin kayo. Kailangan po namin ng banal na Espiritu para magpaliwanag sa amin ito. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang kasalanan para nga po ang aming pananaw ngayon ay patungkol sa iyo na kinakausap kami. Sa iyong salita na ginagamit mo para kami pagpalain. Lord, kayo na po ang magpala sa bawat isa. Lalo na po ang inyong lingkod, tungtungan nyo lang po ng inyong paa. Hindi ako ang mahalaga. Wala akong maibabahaging maganda. Ang iyong salita, ang magibabaw, at ang iyong pagpapala ang ma-absorb namin.
Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright. Talagang biglang init ng panahon, ano? Grabe. No? Alright. So, pag-aralan po natin. Ang ating pong pag-aralan ngayon is about... Yan. Teka. Yan. Okay. Yan. Alright. Kanina, binasa natin yung Judges chapter 11. As I mentioned on 2 weeks ago, itong mga judges na ito ay mga piling-piling taong ginamit ng Panginoon. Hindi po tao ang pumili sa Kanya, kaya nga piling-pili, pinili sila ng Diyos. Kasi bakit? Tandaan natin na ang relationship ng Panginoon during the time ng Diyos, Israel as a nation, sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Magiging tama ang kanilang pananaw. Pagpapalain sila ng Panginoon. Kaya lang sa kanila pong paglipas ng panahon, nagkakasala sila, humihiwalay sila sa kalooban ng Panginoon, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, katulad nangyari kay Gideon. Ang nangyari, pinarurusahan sila ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mananakop sa kanilang paligid. At ang ating pag-uusapan ngayon is about Jephthah. Siya po ay ginamit ng Panginoon para po siya sa Amorites, no? Para po puksain ang mga Amorites na tumutuliksa sa mga Israelites. Kasama din daw siya dun sa mga Amorites, Amalekites, at ano yung Pastor Boying? Hindi nagtatites. No? Alright, so ngayon pag-aralan po natin story about Jephthah. And we should learn from this. At kung ikaw ay nangihina, at parang ikaw ay lungkot na lungkot at wala kang kakayahan, dahil probably sa sakit, dahil sa iyong kwalifikasyon, kapatid, this story is for you. The story of Jephthah. By the way, ang ating pag-uusapan from reject to ruler. The unlikely story of Jephthah. Grabe, no? May mga ganong kwento sa Bible na wala namang qualification. Walang bilang, ika nga, sa society. Pero ginagamit ng Panginoon. That is the same to what happened to Gideon. Duwag. Pero ginamit ng Panginoon. Tignan mo yung mga katabi. Pwedeng gamitin ka ng Panginoon. Ayan. Sabi mo sa akin, pwedeng gamitin ka ng Panginoon. Kaya nagsisimba ka lagi. Para na motivate ka, tama? Kasi pagka po ikaw hindi nagsisimba, sinong gumagamit sa'yo, tama? Kami tayo sa Panginoon. Amen? Ito po yung unang-unang step para gamitin ka ng Panginoon. Tama? Kasi nga po, ang isang taong gustong maglingkod sa Panginoon ay yung mga taong nakikinig ng kanyang salita. Amen? Hindi nagpapatalo sa katamaran. Hindi nagpapatalo sa mga sama ng panahon. Last week, no, bumabagyo, di ba? Pero nandito tayo. Praise the Lord, no? Salamat sa Panginoon. Alright, so let's talk about Jephthah. Alright, Jephthah, siya po ay siya is unlikely judge. Ay, gumala, please. So, who is Jephthah? Ito po yung outline ng kanyang buhay, no? Yung kanyang ating pag-uusapan niya. 3 points lang. Tandaan nyo na po yan, picturean nyo, at inyong maalala para matandaan po natin yung buhay na ito. By the way, ang pag-aaralan po natin buhay ni Jephthah, pero mas magandang tignan nyo yung Diyos sa likod ng mga bagay na ito. Huwag tayo masyado mag-focus kay Jephthah. Yes, siya yung bida sa istorya, pero mas bida sa istorya ang Diyos. Amen? Kasi siya lang naman ang pumili kay Jephthah, tama po ba? Kaya nga po mas bagal lang tingnan natin ano yung karakter ng Diyos. Meron tayo sa Bible at meron tayong sinasamba. Yan ang dapat munawaan natin, no? Ang Diyos ba, pagka tayo makasalanan, ay parang malayo na sa atin ng Diyos? Hindi eh. Kasi minsan yung mga taong makasalanan, yung pa ang ginagamit ng Diyos para gamitin niya sa kanyang gawain, di ba? Number 1, si Dolphy Quezon. Alam niyo yung junior? Siya yung nakakulong. Siya pa yung ginamit ng Panginoon para maligtas yung kanyang tatay. Hindi ko alam. Kasyonin nyo na lang siguro yung mga ibang karakter niya. Pero yung ginamit sa kanyang patotoo, tinanggap ang gospel ng kanyang tatay dahil sa kanya. Kaya napaka-importante ng ating buhay. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. Meron kang role. Ayan. Sabi mo, meron kang role. Ayan. Hindi ka lang basta nagsisimba. At hindi ka lang basta maayos. Meron kang role sa harapan ng Panginoon. Is that an amen? Kaya wag mo isipin na matanda ka na. Di ba? Wala kang kakayahan. Wala kang pinag-aralan. Mataas pa rin ang tingin sa iyo ng Panginoon. Amen?
Kasi nga, kung hindi naman mataas sa'yo, bakit ka pa niya ililigtas? Tama? Sa dinabi-dabi ng tao sa mundo, uy, kapatid pasalamat kayo sa Panginoon. Napansin niyo yung tsunami sa Russia? Grabe, di ba? Ano ba nangyayari sa mundo? Di ba? No? Sa layo siguro, di ba? So ano pa? So ang Panginoon nagpapahiwatig na, oy, malapit na ako, magbago ka na. Amen? Step up. Sabi mo sa sarili mo, step up. Wag ka na yung patulog-tulog lang. Wag ka na yung kailangan pang i-text para magsimba. Tama? Wag ka na yung kailangan pang i-message ni Michael para tumugtog. Tandaan natin, hindi natin utang sa loob Diyos yung ating pagtugtog. Amen? Yan ay reaction lang dahil sa pagkapalang tinanggap natin ng Panginoon. Tama? Sa dami ng talentong ibinigay niya, ipagkaloob sa Panginoon niya. Okay, let's talk about Jephthah. Alright, so let's talk about this, yung 3 point. Number 1, a reject story. Naranasan niyo ba mong ma-reject? No? Diba? Denied. Busted. Ano pa? Failure. Tama? Job failure. Don't call us, we'll call you. Yan yung mga word na nakakatakot sa... Baka nasa opisina ka, di ba? Nag-a-apply ka. Pwede po ba ako mag-follow up? Pwede naman. Tapos ang binibigay na number ay yung doon sa Mandaluyong. Yun ang indication. Naalala ko nung bago ako nagtatrabaho, nag-a-apply. Sabi niya, ganyan daw yung mga things na ayaw mong marinig pag nag-a-apply ka. Don't call us. We'll call you. Kasi tiyak, hindi ka nila tatawagan. Amen? And that's the reason why merong salesman. Kasi yung salesman, siya ang nagpa-follow up, hindi siya ang pinapollow up. Alright. Okay. So he is from reject story. Kung ikaw ay na-reject na sa buhay mo, at sana yun ang ginamit mo, para ikaw ay magtagumpay sa buhay, praise the Lord. Ako nun, aminin ko na, nabasted ako nun eh. Tapos nung ako'y palinga-linga, nakita ko ang Mami Rose nyo. Diba? From reject from victor. No, unlikely judges. He is not qualified. Number 2, from reject to ruler. Imagine mo, ni-reject, walang bilang, tapos naging leader pa. Sino nakaka-relate dyan? Sana lahat tayo, no? Sabi ng Panginoon doon sa Romans, we are victorious in Christ. Tama? We are more than conquerors. Naalala ko talaga. Si Pacquiao lumaban na naman, di ba? Bilugbog din siya, di ba? Tapos sinong kumita? Si Jinky. Tama? Siya ang nagpabugbog, siya ang nag-training, si Jinky. Exactly the same yung ginawa sa atin ng Panginoon. Siya ang nagpakahirap, siya ang namatay dun sa krus ng Kalbaryo. At the end of the day, yung reject, tayo yung victorious sa Panginoon. Is that an amen? Pwede ba natin pasalamatan ng Panginoon? Sabihin nyo, thank you, Lord. Thank you, Lord. So, pinili ka ng Panginoon. So, you are designed to be victorious in your life. Kaya lang ba't ka ganyan ngayon? Mahina. Hindi kaya, ni ayaw magsimba, nagtatampo, may pinagdadaanan. Lahat na yata ng dahilan para hindi gumawa ay dinadahilan. Tama? Busy. Walang panahon. Ito lagi kong sinasabi. Pagka tinatanong ka, Brad, umating ka naman ng ganito. Pastor, busy lang ako eh. Pero pagka blessing na, hindi busy ang Diyos. Laging gusto mo on time ang blessings. Tama? Kayo, hindi on time. Pag-isipan po natin yan. Alright, tuloy natin. And thirdly, choosing the unlikely. Sino ang pumipili dyan? Mendras, mas marami kang pinagdadaanan, mas gusto ka ng Diyos. Kasi bakit? Kasi pagka ikaw, ginamit niya, sino ang matatanyag? Siya. Pero pagka ang ginamit mo, katulad, siguro ni Samson, katulad nung kung sino man, di ba? Mahirapan ka. Alright, so tuloy po natin. Alright, tuloy natin yung... Are you excited? Alright, who is Jephthah? Sino nga ba si Jephthah? Alright, he is an unlikely judge.
Kasi nga pa, tagapagtanggol eh. Tagapagtanggol. Tagapagligtas, di ba? Tapos si Jephthah, mamaya titignan natin yung background niya, bakit ko siya nabing hindi qualified. Talaga pong walang bilang. Pagka po talagang kumbaga, yung kanyang tinignan yung kanyang resume, wala kang makikitang maganda sa kanya. Alam mo, ang tama lang doon sa resume ni Jephthah yung pangalan niya. Tama. Ang masakit, baka nga hindi niya nilalagay yung birthday niya eh. Kasi pwedeng dahil sa mga kanyang background, pwedeng sabihin niya, sana hindi na lang ako sinilang sa mundo. Nakakaranas kayo ng ganon? Sobrang sama na ng mga pinagdadaanan nyo, parang ayaw nyo na. But, if God is with you, you can be victorious. He is the 9th judge of Israel. Pang-9th. So kung bibilangin po natin yan, 300 years bago pumunta bago sinakop ng Israel ang Canaan or tinatawag natin na Promised Land, 300 years. So ibig sabihin, marami na silang nasakop at dahil sa kanilang pagsakop, marami nagrereklamo at may mga pagkakataon na dahil lumalayo nga sila sa Panginoon, yung mga dati nilang sinakop at ang mga karatig bayan, inaatake sila. Kaya nga po, they are usually in stress dahil sa pangyayaring yan. Jephthah's story is a victory, but it is a sad story. Tama. Maaring iniisip nyo, walang kwenta itong taong ito, pinagpala ng Panginoon, pero at the end of the day, it is a sad story. Sad story. Tama. Mamaya. Meet Jephthah, a man who was rejected by his family. Tingnan po ninyo yung tignan niyo yung verse. I want you to turn your Bible to Judges chapter 11. Ayan. Let's discuss yung kanyang unang buhay. No? Alright, so point number 1. Uy, ba't tayo lumabas? Ayan, alright. So, a rejected story. Jephthah's background. Ano ba ang background ni Jephthah? Basahin po ninyo. Look at your Bible. Do not look at me. Look at your Bible. Judges 11 verse 1 to 3. Bakit ko sinabing si Jephthah ay unqualified? Number 1, basahin po natin. Jephthah the Gileadite. So at least tama. Gileadite. So sabihin yung ganyan lahi. Ibig sabihin kung Gileadite siya, sino ang tatay niya? Si Gilead. Tama? At least, for any consolation, inadmit naman siya na siya ay anak. Pero struggle yan. Jephthah the Gileadite was a mighty warrior. Mighty na, warrior pa. Ang warrior palaban. Matikas, matapang, lumalaban. Sabi ko nga, ang problema natin ano yung problema natin sa Spratly, di ba? Ano problema natin sa Spratly? Tsaka yung mga Chinese doon, di ba? Inaangkin ng China. Tama? Walang magawa ang Pilipino. Masina yung kanilang Philippine, tawag dito? Yung mga Philippine naval vessel, walang kwenta. Kasi makakapangyarihan ang Pilipino. Ang suggestion ko dyan, ang ilagay dyan mga squatter. Yung mga galing sa Baseco, yung mga kaibigan ni Brother Ronnie. Pakainin mo lang yan, no? Mga ilang panahon lang, kapatid, ate na yung China yan. Baka hanggang Malaysia, kukunin natin yan, no? Kasi talagang masisinop yan, no? Lumalaban yan, warrior, ika nga. Pag pinatalo mo, lumalaban yan, nakikipagpatayan yan. So, Jephthah is a mighty warrior. Okay, his father was Gilead. His mother was a prostitute. Grabe. Kung meron siyang unang pangit na reputasyon, yung mami niya ay isang prostitute. Barayang babae. Bayarang babae. It is the oldest profession. So, makakapili ka ba ng magulang? Hindi siguro, tama? Kung ako pagpipiliin nyo, dapat it's either na Ayala ko, di ba? Or Lamoste. Pangalan. O C, di ba? Pero wala eh. Yun talaga ang makakapili ka nga daw ng kaibigan, pero ang pamilya, hindi mo mapipili. Kaya nga, wala kang magagawa kung hindi pagtiyagaan. Tama? So, what he inherited? He inherited a bad reputation. Naalala ko nung araw, pagka ikaw ay nanliligaw kami sa probinsya nun pagkamahal na araw. Ang tanong ka agad sa amin, sinong tatay mo?
kaninong anak ka. Kasi nung araw, pagka nalamang anak ka ni na ipapangutang yan. Sige, pabigyan mo muna ng baboy yan. Anak ni Parian. Pero si Jephthah, ang namana niya, yung reputasyon ng kanyang nanay, which is prostitute. Ang namana niya ay bad name. Sabi ng Bible, rich and poor have this in common. The Lord is the maker of them all. Lahat daw ito, ang Diyos sa may gawa. Pero kung ibabalik natin sa 1, pero sabi niya ganyan, lahat ako may gawa niyan. Pero ang sabi ng Bible doon sa 1, a good name is better than riches. So mas maganda raw maayos yung pangalan mo, kesa naman mayaman ka nga, pero involved ka naman doon sa mga nawawalang sabongero. Tama? Gilead's wife bore him a sons. Yun nga po si Jephthah. Pero mo, ang nanay mo ganon, tapos ang tatay mo, palagi ko, si Gilead is a good husband. Kasi bakit? Pinanindigan niya si Jephthah. Kinilala niya. Hindi katulad ng ibang malalaki. Tama? Pagkabuntis na, iiwan niya. Ito talagang bilib din ako dito kay Gilead, although nakikipag-chiching siya, may chiching siya. Pero kung titignan mo, tinayuan niya si Jephthah. Kaya lang hindi siya ang problema. Minsan ganoon tayo mga tatay. May mga problema tayo mga kapatid na dapat tayuan natin. Alala ko yung aking anak. Sabi niya ganyan, pag pinili mo yan, ligawan, tayuan mo yan. Tama? Kasi you have to give everything. Huwag ka nang magpipili-pili pa ng iba. Isa lang. Tama? Wag mo siyang papagpapalit. Ang sabi mo, Ross? Dadagdagan lang. Hindi, mali yun, no? Dapat only one, hindi number 1. Tama? And when they grown up, ito mabigat, no? Si Joshua, si Jephthah, lumaki siyang kasama yung legitimate family. Kung ibig sabihin, he is a legitimate child. Grabe pinagdadaanan, no? Talagang wala pong he is a legitimate child. Anak sa labas. So, anong gagawin mo daw pag may anak sa labas? Papasukin, no? Papasukin. You are not going to get inheritance in our... So, si Joshua, lumaki siyang binubuli siya. Alam ko nung araw, kasi yung araw, sikat na sikat po sa Muntinlupa yung malabanan. At alam niyo man yung trabaho ng malabanan, tama? Septic tank yan. Pag kami classmate kaming malabanan, naku po, tampulan na ng asar yan. Kasi nga po napaka-importante ng pangalan. At kawawa si Jephthah kasi bata pa siya, binubuli na siya. At to the point, tinanggap siya ng tatay niya, pero yung pamilya niya, hindi siya tinanggap. Father, mother, a good inheritance is a good reputation. Sana yun ang ipamanan sa inyo na, yan tatay kong yan, mas mahirap yan. Mahal kami yan. Tiruan kaming maging maayos sa buhay. Mga ganun ba? People in the old days always ask saan pamilya ka galing. Totoo naman. Okay, not only Jephthah came from a bad name or surname, but he came from a bad family relationship. Yung father niya nga, may chiching. He is bullied by his brother. So dahil nga doon, ayaw nilang makasama si Jephthah kasi during the time, siguro ini-implement na yung mana. Kaya sabi niya, lumayo ka. Maaari tinanggap ka ng tatay ko pero lumayas ka. Saan siya pinadala? Tingnan niyo, kung nabasa niyo kanina. Pinalaya siya, pinapunta siya sa land of Tob. Kasi bakit? Ayaw nga siya eh. Anong ibig sabihin, kapatid? Sa land of Tob, malayo sa kanyang pamilya, wala-walan siya ng bayan. Imagine mo, yung reputasyon mo, nanay mo ganon, pinalayas ka lang kapatid mo,
wala ka ng bansa. At ang mabigat pa, tingnan nyo sa verse 3. So Jephthah fled from his brother and settled in the land of Tob, where a gang of scoundrels is yung mga thieves, magnanakaw, gathered around him and followed him. Sinusunod siya. Grabe, no? Once a leader, always a leader. Kaya lang I believe, Jephthah is a leader ng kalokohan. Kaya ngayon mga kapatid, be careful. Baka may mga sumusunod sa inyo. Christians, be careful. Pagkagagawa ka ng kasalbahihan, magiinom ka, makikita ka ng mga ibang tao, be careful. Baka sumunod sa'yo. Nagbibisyo ka, baka makita ka ng susunod generation, susundan ka. Be careful, salbahe kang sumagot sa iyong magulang, baka yung anak mo salbahe din sumagot sa kanyang magulang kasi nakita sa'yo. Bad reputations. 1 Corinthians 15 verse 33, nariyan po kayo. Ang sabi ng Bible, do not be misled. Bad company corrupts good character. Birds with the same feather are of the same bird. Tama. Flocks together. So, imagine niyo isang taong ito, di ba? Pinalayas, walang bilang. Pero, one thing he's so very prominent ay yung he is a warrior. Kasi yung mga taong laki sa hirap, ito yung mga umaasen sa buhay kasi matatapang to, tama? Matatapang lumaban. I thank the Lord. No? Kung titignan namin yung buhay namin nung araw, grabe, ni tsinelas hindi ka makabili. Pero salamat sa Panginoon, lumaban yung mga magulang natin. Ngayon, kung ano man yung ating tinatamasa, that is because of her. The effort ng ating mga magulang. Amen? Even alam mo minsan, yung mga magulang natin, pinag-aaral tayo, di ba? Umutang sa ganyan, umutang sa ganon, umutang sa ganyan. Kasi nga bakit? Kasi nga po, ininararaos tayo eh. Amen ba? Mahalin niyo yung mga magulang niyo. Talagang naghirap sa inyo, mga lola niya. Di ba? Lalo na pagka ang lakas mong kumain. Pasalamat ka sa lolo mo, hindi ka pa, lola mo o nanay mo o tatay mo, hindi ka pinalayas, tama? Parang isang nagsiselos daw na bata. Tama na yung pagkain mo, mataba ka na. Sobra-sobra na yan. Nagrereklamo yung bata. Bakit po yung baboy? Gusto mo kumakain lagi. Pag hindi kumakain, ginagamot mo pa. Bakit ako? Mas maigi ba ako sa baboy? Well, honestly, and according to the Bible, ang problema po ni Jephthah ay hindi siya. Alam niyo, ang problema niya ay kasalanan ng mga tao sa paligid. Amen? Minsan, may mga ganun tayong pagkakataon sa ating buhay. Na dahil sa kasalanan ng tatay mo na isanla katulad po nito, yung mga karandang, dapat kanila yung Paraiso Beach. Kailan nagsugal yung tatay nila? Naisanla. Ngayon, wala na sila lahat. Di ba? So yung mga susunod na henerasyon ay naghihirap. Imbis na dapat napapakinabangan. So be careful. Huwag niyong ituro yung mga maling bagay sa inyong mga anak. Tama? Yung mga simpleng online sugal, papiso-piso, turo mo sa anak mo yan. Baka yung piso yan, pagka nakita na lang tamang ginagawa. Kasi ang nakikita daw ng matanda, pag ginagawa ng ang ginagawa ng matanda, ay nagiging tama sa mata ng bata. Amen? Ingat po tayo. We may suffer because of the sins of others. Jephthah's mother was a prostitute. Di niya naman kasalanan yun. This uncertainty an act of infidelity on the part of his father. So dahil siguro, bakit ba kung kontento yung tatay niya doon sa nanay niya, bakit pa kailangan niya mag-prostitute? Tama? His father's sin and Jephthah came into the world with the fact that he is an illegitimate children. Diba? Maling desisyon siya ng tatay niya. At dahil dyan, naapektuhan siya. At a very young age, Jephthah has to deal with the result of his father's sin.
when his half-brothers grew up and it was time to divide the inheritance of their father, Jephthah was rejected by his brothers. So bottom line, Jephthah is a rejected person. Alam mo, lahat tayo rejected. Tama? Dapat mapupunta tayo lahat sa impyerno. Pero mabuti ang Diyos. Pinili tayo. Amen? Pinili tayo maligtas. At hindi tayo basta ligtas. Gagamitin tayo ng Panginoon sa kanyang gawain. Tignan mo yung katabi mo. Rejected yan, pero ginagamit ng Panginoon. Amen? His half-brother considered him to be a legitimate son and therefore should not receive any inheritance. Ang nagdidictate po ng buhay mo ay ibang tao. That's wrong. Dapat ang magdidikta niyan ay Diyos at ikaw. Amen? Pag sinabi ng Diyos, sinabi ng tao na bobo ka, huwag kang maniwala. Diyos ang magdidikta kung sino ka. Amen? Yung mga bobo, yung pa ang nagiging presidente, di ba? Sabi ni Duterte, 75 lang daw siya. Tama? Tama? Yung mga taong disqualified, yung pa yung ginagamit ng Panginoon. Kasi yung mga taong disqualified, ito yung mga humble sa harapan ng Panginoon. Pansinin po ninyo, yung mga congressman, nung last speech ni Bongbong Marcos, sila pa yung pumapalakpak. Pero kung alam mo naman na meron silang kalalaman dun sa flood problem na mga binulsa. Hindi ako nagsabi niya ang Pangulo, di ba? Pero pumapalakpak pa. Amen? Mahiya naman kayo. Amen? Jephthah was a reject. Definitely. Point number 2. Okay, tanungin ko kayo, rejected ba si Jephthah? Kung siya ay i-hire nyo ba siya? No. Tama? Walang reputasyon eh. Tama? Kung manliligaw si Jephthah sa inyo, sa mga anak nyo, papayagan nyo kaya? Sir, no choice eh. Kinidnap yung anak ko eh. As a Christians, we must always remember that our sins will not just affect us. Kapatid, ingat tayo. Kasi yung ginagawa nating kasalanan ngayon, minsan hindi lang tayo ang maapektuhan. Maapektuhan ng buong pamilya. Amen. Tamo nangyari kay Jephthah. Wala naman siyang kinalaman. Siya ang naapektuhan. Tama? Parang mga anak yan na inutusan. Ano sabi mo, Pastor? Nagiging paniki. But ako. Kawawa na naman yung but, no? Ay, nako. Anyway. However, the son Jephthah did not allow that rejections to control his life. Ito maganda kay Jephthah. Mas sila rejected siya, hindi niya pinabayaan na maging dahilan yon. Parang si Cardo ang dating niya, di ba? Band of thieves. Siya yung leader ng mga thieves. We can all be Jephthah in this regard. Instead of lamenting, kesa nagmumukmuka dahil wala kang pera, mahirap lang ang tatay mo. Di ba minsan ganon, susumbatan ka ng anak mo, hindi mo kasi ako pinag-aral. Kapatid, hindi mo kailangan ng pera para mag-aral ngayon. Libre na po ang pag-aaral. Kaya ka lang hindi nag-aaral kasi ikaw ay ayaw mag-aral, tamad kang mag-aral. Amen. Tama po ba? Wala kang dapat sisihin kung ano ang katayuan ng magulang mo. Wala kang magagawa kasi katayuan nila yon. Pero may magagawa ka para baguhin ang katayuan mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nga pupunta ka dito, lulugo-lugo ka, mahirap ka lang, wala kang pan-tuition, kapatid. Ang magandang tanong mo sa akin, Pastor, ano ang pwede kong gawin para magkapera? Para makapag-aral. Nagkapasalamat ako sa Panginoon, no? Tinuruan tayo ng mga last generation. Natutuwa ako. May mga estudyante tayo ngayon na hindi nag-aaral. Why? Nagtatrabaho kasi para makagraduate yung ibang kapatid niya. At pagkatapos makagraduate yung ibang kapatid niya, siya naman ang mag-aaral. Walang katuwiran na reject na mahirap ang tatay, mahirap ang buhay. Nasa isip mo yung kahirapan. Tama. Tama po ba? Itong church natin, mayroong pinagdadaanan ngayon. We are a reject. Why? May mumu dito. May lugar may mumu. May patay na nga, may mumu pa. Tama. Tapos mataas, binabaha. Lahat yata ng masamang narinig ko dito sa lugar na ito. Naalala ko nung Bible study, nakita namin itong lugar na ito. Ang sabi nung
ano ng lupa, yung nagbabayad ng lupa. Huwag mong kunin yan, sir. May karga yung lupa na yan. Gusto kong hukayin yung sabi ko may karga. Pastor, ano kaya yung karga dyan? Gusto namin hukayin ni Pastor Boy yung hagdan. Anong karga? Karga ng basura. Kapatid, we will never know. Bakit itong problema ng church ngayon, ikaw makakasolve. Ano yung problema ng church? Pera. Kasi bakit? Ipapalipat natin ito sa pangalan niya. Kasi pagka pinalipat natin ito sa pangalan niya, mga kapatid, kanya naman talaga ito eh. Tama? We will never know. Dahilan mo, Pastor, wala nga akong makain eh. Ako pa magbibigay dyan. You will never know. Jephthah, you will never know. Kapatid, you will never know. God allows certain things to happen because He puts more importance on building your character instead of enjoying a comfortable life. Kapatid, totoo yan. Yung mga taong dumaki sa hirap, maliit na bagay lang na-appreciate nila. Pero yung mga taong sagad sa yaman ba? Grabe. Naglulustay pa, nagsusugal pa. Ang masakit, laki ka na nga sa hirap, nagsusugal ka pa, problema yan. Bibisyo ka pa. Minsan may tinanong ako, tigilan mo na yung bisyo mo. Kasi ang bisyo niya po, sugal, tsaka yosi. Sabi niya, Pastor, hindi ko pwedeng bitawan to. Bakit? 13 years old pa lang ako. Nagyoyosi na ako. Ang dami ko nang ininvest dito. Iiwanan ko pa. Di ba? Tapos gano'n na yung balikat niya. Ay, nako. Anyway, point number 2. From reject to ruler. You will never know. Alam mo kapatid, minsan wag mong hahamakin yung tao. Kasi ang taong yan, pagka yan ay nanampalataya sa Panginoon at kalooban ng Panginoon, nagpursige yan, kapatid, baka mas mataas pa ang antas ng buhay niyan kaysa sa'yo. Tama? Grabe. Alam niyo, sabi ng isang actually ito po, sabi niya ganyan, itong mamang ito ay wala pong imagination ito. Kasi grade, elementary pa lang siya eh. Wala daw siyang imagination. Kaya bagsak siya dun sa bagsak sa arts. Pinagtiyagaan siya ng magulang niya. No? Grabe, naging famous na tao to. Alam niyo kung sino siya? Si Walt Disney. Walang imagination. Alam nyo, isa pong natutuwa ako pagka binasa mo yung story ng Rizal. Binubuli si Rizal kasi malaki daw ang ulo niya. Payat, frail. Kasi aral lang ng aral eh. Ngayon, Jose Rizal, di ba? Wag mong mamatahin ng tao. Kaya nga po, ang prinsipyo, wag kang magmamata ng tao. Tama? Wag kang magmamata ng tao. You will never know. Baka yan ang susunod na pastor ng Lakeview. Tama? Okay, let's look at the call of Jephthah. Yung pagkatawag kay Jephthah. Alright. Judges 11 verse 8 to 11. Alright. So siguro dahil aping-aping na itong mga at wala silang makuwang ibang leader, nabaltaan na yung nangyari kay Jephthah. They called Jephthah. When the Amorites threatened Israel, the elders of the Gilead came to Jephthah and asked him to lead their army. Grabe, no? Yung nireject nyo, siya pa yung tinatawagan nyo. Despite his rough fast, Jephthah was a mighty warrior, and God was with him. The elders promised to make him their leader if he defeated the Ammonites. All right. Tingnan natin. Jephthah respected God. Yun ang pagkakaiba ni Jephthah. Tingnan niyo po sa 11 verse 9. Basahin ko sa Tagalog. Sumagot si Jephthah, kung sasama ako sa laban,
at pagtagumpayin ako ng Panginoon, ako ba talaga ang gagawin ninyong pinuno? Kapatid, kung mayaman si Jephthah, sasabihin niya, ako talaga ang mamumuno sa inyo. Sayang na lang yung masteral ko sa Ateneo. Pero si Jephthah, iba. Alam mo yung mga taong mabababa, ito yung mga taong humble sa harapan ng Panginoon. Pero yung mga daming pinag-aralan, PhD, DVD, di ba? LCD. Minsan ito yung mga taong mayayabang. Kasi bakit? Na-achieve nila yun because of their effort. Pero si Jephthah, ang sabi niya, kung sasama ako, pagkatagumpayin ako ng Panginoon, minention niya yung Panginoon. So, if you are rejected, always mention God in your life. And you will be successful. A successful person without God is nothing. Amen? Walang kwenta na maging successful ka sa buhay. Makuha mo ang yaman ng salibutan ito. Kung mapahamak naman ang kaluluwa mo, problema ka. Amen? Verse 10, sumagot sila, ikaw ang gagawin naming pinuno. Imagine niyo, no? Ito mga taong ito, desperado na. Dati, nireject siya, pero ngayon, itong taong ito, so in other words, wag mong pagtitiwalaan yung mga sinasabi-sabi ng mga tao sa'yo. Dati, maganda ka, pogi ka, pero subukan mong huwag pa utangin yan. Ikaw na ang pinakamasamang tao. Tama? Tama. Kung gusto mong dumami ang kaibigan mo, simple lang gagawin mo, magpautang ka. Simple lang yan. Pautang ka. Tama? Paano mo gagawin naman pagka gusto mong dumami ang kaaway mo? Tama? Singilin mo sila. Nako po. Sa 11. Kaya nga ikaw, kapatid, huwag masyadong intindihin yung mga sinasabi ng tao. Ayoko lang mag-aaral. Sabi ng classmate ko, matanda na ako. Di totoo yan. Yan ba mga classmate mo, siya ba magbibigay ng baon para sa'yo? Kung matanda ka na nag-aaral, ikaw nagpapabaon sa sarili mo, mas angat ka sa kanya kasi sila humihingi lang ng baon sa pamilya nila. Amen? At ikaw nagtatrabaho, nag-aaral, iba ang dating mo. Tama? Kasi ang pinapaaral mo sa biyaya ng Panginoon, sarili mo, hindi katulad nila, magulang nila. 11. Kaya sumama si Jephthah sa kanila. Ginawa siyang pinuno at commander ng mga taga-Gilead. At doon sa Mizpah, sa presensya ng Panginoon, sinabi ni Jephthah ang mga pangako niya bilang pinuno. God is always in his mouth. Alam mo, ang mga taong pinagpapala ng Panginoon, yung laging nagbabanggit ng patungkol sa Diyos. Praise the Lord. Thank you, Lord. Glory to God. Hallelujah. Yan yung mga pinagpapala ng Panginoon. Pero yung mga taong galing ko, kaya ko yan. Believe ka ba? Iba yon. Kaya nga dapat, pagka tayo dito, nagte-thanksgiving, nagkikipag-unahan ka eh. Kasi, yun naman talaga eh. Okay, tingnan natin. How he solved the problem. Alam niyo, minsan ito po ay pwede nating matutunan kay Jephthah. He established the fact. Kinausap niya yung Amorites na maging leader siya. Alam mo, minsan yan po ang problema sa ating mga magulang. Bakit? First strategy is to establish the facts. This is a plain common sense. But amazingly, it is often ignored in all sorts of disputes. Jephthah denies the charge that Israel had taken the land of Moab or of the Ammonites when the nations came out of Egypt. So, ang ginawa ni Jephthah, hindi niya kaagad inaway yung mga Amorites. Kinausap niya muna, malayo sa mga magulang. Tama? Pagka ang anak nagko-complain sa kanilang nanay, anong ginagawa ng magulang? Papaluin kaagad. Hindi man lang pagsalitain kung bakit. Tama? Tapos yung mga magulang naman, nakikita ko ito sa school eh, susugurin ka agad yung kaaway nila. Hindi man lang tinanong, sino ba ang may kasalanan? Tama? Anak pala nila may kasalanan eh. Tama? So tanungin mo ka agad.
Kapatid, baka kaya ka tayo nahihirapan sa buhay kasi uma-action tayo kaagad, inaway natin kaagad, hindi naman yun na may kasalanan, yung anak pala natin na may kasalanan. Amen ba? Kapatid, ito rin ang problema, kapatid. Minsan, yung mga anak natin, itinago natin sa ating balikat, nakalimutan nila na matanda na sila na kailangan nilang tumayo sa kanilang balikat. Tama? Grabe, simpleng pangbigas. Hihingin pa sa atin. Gusto mo ba yon? Sino ang may problema doon? Yung magulang o yung bata? Kasi bakit? Tay, nay, lola. Kapatid, we have to emphasize that we cannot help them but only God. They can change, di ba? Can only change truly kung ang Panginoon magbabago sa kanyang buhay. Magulang, wala kang kakayahang baguhin ang anak mo, lalo na pagka matanda na. Ipagpasa Diyos mo na siya. Tama? Ask questions. Dapat ganito ang tanong natin. Hey, please help me how to help you. Kasi ang problema sa atin, pag humingi sa atin yung anak natin, ano kagad? Bigay. Dukot. Hindi mo lang tanungin, saan mo ba gagamitin yung pera? Ano bang problema mo? Tama? Minsan may mga anak tayong, bakit kaya itong taong ito hindi umaasenso? Yung pala may bisyo. Oh, bibigyan pa natin ng pera. Ano nangyari? Yung bisyo. Konsinti yun. Kung kausapin natin. Alam nyo, nung araw, pagka po ang magulang, kaya nga po merong batas na pagka po ang anak mo salbahe, pwede mo siyang iparehab. Kasi hindi mo siya pwedeng ipakulong Merong age limit yan iparehab mo. Meron pong ganun talaga. Bisyo. Alright, so, tuloy natin. Ang sabi doon? From reject to ruler. Alright. Lastly. Alright, so, isa pang ano ni Jephthah. Please look at verse 29. Okay. He asked questions sa verse 12. Tinanong niya yung kung anong problema. Sabi ng mga nung kami ay nandito lang, sinakop kami ng mga Israelites Ngayon, gumaganti lang kami. We want to claim what's ours. Sabi niya ganyan. Pero, tingnan natin sa 29. Are you with me? At pinaghirian si Jephthah ng Espiritu ng Panginoon. Pumunta siya sa Gilead at Manase para tipunin ang mga sundalo. Pagkatapos bumalik siya sa Mispa, na sakop ng Gilead, mula noon, dilusob nila ang mga Amorita. So, talagang just God, diba, He is a true hero. Kung ano yung inutos sa kanya ng Panginoon, ginagawa niya. Do you want to be a hero sa harapan ng Panginoon? Do what God wants you to do or to be. Tama? Kaya mo yan. May Diyos naman Tama? Ano akong slides dyan? Amen. Ayan. Ang tawag dito, alright, ito po ay encouragement sa atin. Look at this. God qualifies the unqualified. Yan yung binasa natin kanina. Maaaring hindi ka, pasinin mo, kapatid, naalala ko, may mga Sunday school teacher tayo doon, hindi nakatapos po ng high school, ng college. Tama? Pero nagtuturo. Why? Kasi nga po, kina-qualify sila ng Panginoon. Ini-equip sila. Yung susunod, Romans 8:28, God does not call the qualified, He qualifies the called. Hindi lang basta tinatawag. Pag tinawag ka niya, siya ang bahala sa iyo. Naalala ko nung araw ako'y magpapastor. Ayoko na magpastor lang ako, basta pastor lang. Nag-aral po ako. Sabi po ng Romans 8:28, for we know that all things works together for good for those who love Christ. To them who are the called according to His purpose. All right, let's continue. Ito maganda dyan. God's character.
The God who chooses unlikely. Ngayon, lipat tayo ng focus. Pinili niya si Jephthah. Ngayon, tignan natin itong Diyos na ito. Ano ba yung katangian ng Diyos na ito? I want you to turn your Bible to 1 Corinthians chapter 1, verse 26. Are you with me? Please turn your Bible, please. Ang context nito, ini-encourage si Pablo yung mga Gentiles. At itong mga Gentiles na ito, mababa ang tingin nila sa sarili kasi yung mga Israelites naman, ang taas ng tingin nila sa sarili. Ito yung katotohanan. Brothers and sisters, think of what you were when you were called. Tingnan nyo kung sino kayo nung tinawag kayo ng Panginoon. Nasaan ba kayo? Alam niyo si Pablo, kapatid, nung tinawag siya ng Panginoon, bagamat matalino siya, he is the killer of the Christians. Not many of you were wise by human standard. Sabi niya nga mga bobo kayo kung titignan natin ang aspeto ng mga tao. Are you with me? Nakaka-relate kayo dito? Bobo naman talaga tayo eh. Mahal lang talaga tayo ng Diyos. Amen? Kasi bakit? Kung ano yung kasalanan ginagawa natin, di bobo tayo. Tama? Alam na nating mali, ginagawa pa rin natin. Not many were influential, nor many were of noble birth. Sino ang pinanganak dito na ang apelyido niya ay mayaman? Wala, di ba? Samson. Malakas, di ba? Pero hindi po nagdi-define kung sino tayo, kung sino ang apelyido natin. Tama? Ang nagdi-define sa atin kung anong meron tayo sa ating buhay. At yan po ang Diyos. Amen? Kaya nga po, ingatan mo yung katabi mong yan. Kung tinanggap niya ang Panginoon bilang sarili niyang tagapagligtas, kapatid, baka magtagumpayan, baka mas maging maayos pa ang buhay niyang kaysa iyo. Tama? Ang rule dito, magpasakop tayo sa Panginoon. Amen? 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. Sino lang pinili ng Panginoon na magdala ng ebanghelyo sa buong mundo? Gentiles. Hindi ang mga Hudyo kasi mayayabang sila. Alam niyo mga kapatid, may mga pribileyo tayong mga Kristiyanong pwedeng mawala sa atin kung tamad tayo. Kaya wag mong isipin na pagka ikaw ay Kristiyano, sigurado na ang pag-asenso mo. Hindi po totoo yan. Tama? Dapat kung merong matalino, merong masipag, merong madiskarte, ikaw yun. Tama? Kasi Kristiyano ka eh. Kaya nga dapat nagsisimba ka para na-encourage ka. Tama? Hindi puro ka TikTok. Tama? Dapat salita ng Diyos. Bago ka mag-TikTok, di ba? Magbasa ka muna ng salita ng Diyos. Alright, 28. God chose the lowly things of this world and despised things, and the things that are not to nullify the things that are, so that no one may boast before Him. Para wala kayo pagmamalaki. Kaya kapag harap mo sa langit itatanong sa'yo, anong ginawa mo sa pinagkaloob ko sa iyong anak? Ano ko po siya? Tinanggap ko siya bilang sariling tagapagligtas. Pasok. Pagpasok mo, ang susunod na stage, bema judgment. Ano namang ginawa mo dun sa kaligtasang pinagkaloob po sa iyo? Nag-share po ako. Ginamit ko po itong aking para magsigla ako sa pag-aaral. Para at the end of the day, pagka po ako'y successful na, madali ko lang mahahakot yung mga tao kasi as I grow, when they can follow my faith in Christ. Amen? Ganda po niyan, no? Alright, continue tayo. Alright, ito po yung pagkakaiba nating mga Krisyano at hindi. Ito maganda to, ito yung devotion ko noong nakaraan Religion versus sonship. Ang religion daw, pagka gumawa ka ng mali, tatakutin ka. Tama? Sasabihin sa'yo, hala ka. Mali ang ginawa mo. Kapatid, kaya nga po kayo, pagka meron kayong bisita dito, at alam niyong mali yung kanyang ginawa, huwag niyo nang sumbatan. Hindi na kayo nakakatulong
nakakadagdag pa kayo ng problema. Tama? Minsan may pumunta dyan, matagal nang hindi nagpupunta. Ano sinasabi nyo? Long time no see. Buhay ka pa. Tama? No. Okay, ang pananaw po nating Kristiyano, huwag tayong matakot sa Diyos. Pagka may ginawa kang kasalanan, of course, normal yun, binasa kanina sa Psalms, di ba sa verse 5, na hindi daw nakakatagal ang taong matuwid sa harap ng ang makasalanan sa harap ng matutuwid. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi naman tayo matuwid eh. Matuwid tayo dahil sa Panginoon lang. Tama? Kaya nga, pagka ikaw ay may nagawang kasalanan, huwag kang matakot sa Diyos. Lumapit ka agad, humingi ka ng tawad. Tama? Tanyo yung susunod. Pagka ang isip mo, religious ka lang, religion lang, lagi kang parang takot. Hindi ka magsisimba, hindi ka pupunta sa langit. Pero pagka ikaw ay patuloy pong gumagawa, patuloy sa Panginoon, look at this, tingnan nyo. Sonship, I mess up, I need to call my dad. So tandaan natin, relationship. Sabi mo nga sa katabi mo, relationship. 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 Kaya ang Panginoon namatay sa krus para ikaw ay bumalik sa kanyang piling. Relationship. Pagka ikaw may pangangailangan, anong sabi ng Panginoon? Humanap at makakasumpong. Kumatok at pagbubuksan. Relationship. Tama? So yung bang pinagbubuksan ay yung ba yung kumakatok? Siyempre. Tama? So, baka kaya hindi ang problema mo patong ng patong ng patong kasi nga po, hindi ka lumalapit sa Panginoon. Takot ka lang sa Panginoon. Tama? Pero hindi ka lumalapit talaga sa Panginoon. Tama? Look at this. Ito ba yung Diyos na nagagalit? Ito ba yung Diyos na galit sa'yo? Pakibasa nga po, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Come. Sino po nagsasalita niyan? Si Jesus Christ. Naalala ko nung araw, tinuturuan kami kasi ako po ay lumaki sa, hindi naman Catholic school yun, but elementary school, pero nakalink siya doon sa ano. Sabi niya ganyan, pagka may problema ka, dumiretso ka sa nanay. Kasi hindi ka makakalapit sa anak. Pumunta ka kay Mary. Doon ka dumaan. Kasi pagka sa anak, papaluin ka lang yan. Hindi po. Yung verse na yan na nabasa ko, come to me, pinapalapit niya nga eh. Kaya nga tayong mga Kristiyano, diretso tayo sa Panginoon. Amen? Si Jephthah, diretso sa Panginoon. Wala kayong nabanggit doon na dumaan siya sa pari. Tama? Diretso siya sa Panginoon. Alright, tuloy natin. Alright. Okay. Ang problema, lahat ng mga karakter sa Bible, may mga negative din. Nobody is perfect. Si Jephthah, bagamat magaling siya, wala siyang reputasyon, pero pinili siya ng Panginoon. Kapatid, meron siyang nagawa na talagang parang hindi po kanais na ais. Ano yung kanyang ginawa na hindi kanais na ais? Ang problema po, ay siya po ay, siguro sa sobrang excited niya sa ginagawa sa kanyang Panginoon, meron siyang sinabi na talagang parang naano po siya, parang na-caught empty-handed. Judges 11 verse 34 to 35. Sorry, hindi. Dito pa muna. Okay, 30 muna, 30. Alright, anong sinabi ni Jephthah? Nangako si Jephthah sa Panginoon, sinabi niya, kung ipagkakaloob niyo po matalo ang mga Amorita, ang sabi niya, pagdating po doon sa, shift na po tayo sa 31, 11:31. Alright, are you with me? Go to 11:31. Whatever comes out of the door of my house to meet me when I return in triumph from the Ammonites will be the Lord's, and I will sacrifice it as a burnt offering. Siguro si Jephthah, akala niya, pagka sumalubong sa kanya, pagka po ikaw ay isang tao, normal na tao, pagka ikaw nawala sa isang lugar, anong unang sumasalubong sa'yo? Aso. Tama? O animals.
Sabi niya ganyan, nagbitaw siya ng salita. Eh, ang problema, sa Panginoon, mahalaga yung ating salita. Amen? Mahalaga yung ating salita. Okay, Judges. Okay, Leviticus 18 verse 21. Deuteronomy 23:21 to 23. Narinig po ba kayo? Deuteronomy. Saan po ang Deuteronomy? Old Testament, New Testament? Old Testament. Very good. Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Alright. 23:21. Ano sabi namin? If you make a vow to the Lord, your God, do not be slow to pay it. For the Lord your God will certainly demand it of you. And you will be guilty of sin. Kasalanan pala yun. But if you refrain from making a vow, you will not be guilty. Whatever your lips utter, you must be sure to do, because you made your vow freely to the Lord your God with your disown it. Kapatid, tama yung sabi ng Bible. Proverbs 18:21, buhay at kamatayan ang nagmumula sa ating bibig. Amen? Kaya nga po, ingat tayo, lalo yung mga pangako natin sa Diyos. Sino po ang nagagawa ng New Year's resolution? Lord, starting this year, magiging faithful ako sa iyo. Wow. Dapat tinutupad yan. Amen? Kasi nakikita ng Panginoon yan. Kasalanan pag hindi po natin ginagawa yan. Salamat na lang nga, we are in a stage of grace. Kasi kung lahat ng pangako natin, di ba, bibigyan ng kaukulang decision, ano pa, yari tayo. Di ba? Marami tayong pangako. Pastor, magsisimba ako sa linggo. Yung mga pangako natin. Kay Joshua, sabi niya ganyan, yung unang lalabas at sasalubong sa akin, iaalay ko sa iyo, O Diyos. Ganun ba ang Diyos? Alam mo si Joshua, si Jephthah, parang nakakapag-isip din, no? Parang sa sobrang iba ang pananaw niya sa Diyos, parang akala niya ang Diyos ay pwede mong i-bribe. Diba may mga ganun tayo? Lord, patamain mo lang ako sa loto. Papagawa ko yung church. Do you think God will hear you? Tama? Lord, ingat tayo. Huwag tayong basta-basta magsasalita kasi binibilang ng Panginoon yan. Amen? Alright. Meron din siya weakness. Siya ay malapangako. Ano? Parang politiko lang, no? Sabi nga, huwag ka daw huwag ka daw magtitiwala sa tao, sa kanyang mga pangako. Kasi yung mga pangako daw niyan ay napapako. Tama? Magtiwala ka lang sa Diyos. Alright, in summary, look at this. Alright. God uses unlikely people. Tingnan ang katabi. So, walang tsansa na hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon. Tama? Pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwede kang paasensuin ng Panginoon kasi alam niya na pagka umasenso ka, ibabalik mo rin sa Kanya. Amen? Hindi mo pwedeng katwiran na wala kang pinag-aralan, nahihiya ka, wala kang kakayahan, wala kang magagamit, wala kang pera. Tama? Sabi niya, Pastor, yan po ang problema ng mga pastor sa kanilang mga churches, lalo na pagka may project sila. Nagiging mga vampira sila. Kasi bakit? Pastor, wala ka vampira dyan? Corny, no? Takal na nun eh. Faith requires sacrifice, pero hindi yung sacrifice na katulad ng ginawa ni Joshua. Last word. And natin yung God's sovereignty. So sa madaling salita, yung ano niya dyan, yung anak niya, tingnan niyo yung attitude yung anak niya, basahin niyo na lang. Yung anak niya, malayong-malayo sa mga anak natin. Bakit? Okay, balikan natin, maganda yon. Tingnan niyo.
Tingnan nyo sa 36. Ang sarap. Yung anak niya, napakagaling, di ba? Kung anak ko to, sagot na ako dito. Judges 11 verse 36. My father, she replied, you have given your word to the Lord. Do not do to me just as you promised. Now that the Lord has avenged you of your enemies, the Ammonites. Sabi niya, tatay, kung ano yung sinabi mo sa Panginoon, gawin mo. Gawin mo. Hindi katulad nung anak ko. Tama, di ba? Malayo. Yung anak ko, utusan mo lang, sasagutin ka pa niyan. Tama? Dad naman. Sa kanya, Lord, gawin mo. Magsimba kayo. Pagod. Tama? Sumama ka naman sa amin. Ayoko. Pero yung kay Jephthah, alam niyo, virgin po siya. Sabihin, nag-iisang anak po ni Jephthah. Naging ano siya, parang nan. Ang tawag siya nan? Madre. Ayan. Alright, so, yung tatlong bagay, okay, let me close this with a story. Alright. Alright. Okay. One day, isang araw daw, mayroong isang bata. Siya ay nagmamadaling tumakbo galing sa school at meron siyang ibinigay sa kanyang magulang. Ito po ay isang sulat. Isang sulat na ang sabi ng kanyang profesor, ito ay ibibigay mo lang sa nanay mo. Hindi mo pwedeng buksan. Ito ay para sa kanya lang. My teachers told me to give this to you, only you. His mother read in silence. Nung binuksan niya, nakita niya yung sulat, binasa ng nanay niya. Her eyes welled up with tears. Alos mga luwa-luwa siya nung mabasa na niya yung sulat. Ngayon, tingnan siya ng bata. Ano kayo nakasulat do? Sabi nung kanyang nanay, sweetheart, your teacher says, you are a genius. This school is too small for you and doesn't have the teacher's capability of guiding your brilliance. He suggests that I teach you at home. Sabi niya ganyan, yung teacher mo, ayaw kanyang turuan kasi hindi nila kaya yung talino mo, genius ka. No? Alam niyo kung sino yung batang yon? Si Tae. Thomas Alva Edison. Ano yung inimbento ni Thomas Alva Edison? Ilaw. Yung pornograph, kanya yan. No? Pati yung radio, siya yung nag-set up niyan. Tapos nung tumanda na siya, namatay na yung kanyang magulang, naghahalongkat si Thomas Alva Edison. Nakita niya yung letter na binigay ng teacher niya. Ito, tignan niyo ha. Ang sabi doon ay, ang sabi ng sulat pala, your son has a serious mental difficulties. He cannot continue in our school. Sabi niya ganyan, yung anak niyo po, may problema sa pag-iisip. Hindi na namin tatanggapin sa school yan. Alam niyo, si Thomas Alva Edison ay nagtagumpay. Hindi niya kumbaga dahil may isang taong pinaniwalaan sa kanya. At yun po yung nanay niya. Alam niyo, yun lang ang kailangan natin sa buhay. Someone who will encourage us. And this message is for you, kapatid. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, sinisiraan ka niya, wala kang karapatan, wala kang kakayahan, ang itsura mo ay para dyan lang. Itsura ko naman to, di ba? Alalan natin yan. Si Thomas Alva Edison. Tayo po tumayo, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat sa buhay na iniwan mo sa amin sa buhay ni Jephthah. Kung paano mo pinipili ang mga tao sa iyong paglilingkod. Panginoon, patawarin mo kami. Minsan ang tingin namin sa sarili namin mababa. Wala kaming kakayahan, wala kaming abilidad, wala kaming salapi, wala kaming pagkakataon. Pero kung titignan namin pala, Diyos, sabi nung kanina sa Corinthians,
mayaman kami, matalino kami, mabuti kami, pinagpala kami. Kasi meron kaming Diyos na katulad nyo na nagkakalob ng lahat ng bagay. Panginoon, dalangin namin na ang mensahe ni Jephthah sa aming buhay ay maging paalala na hindi kami nagpapatalo sa problema. Hindi kami nagpapatalo sa anumang sinasabi ng kung sino man sa aming buhay. Ang mahalaga ang sinasabi po ninyo na lumapit kami sa iyong mga napapagal at bibigyan ko ng kapahingahan. Salamat, Panginoon. Salamat po. Sa pagkakataon pong ito, in Jesus' name, meron ba tayong pinagdadaanan? Lapit tayo sa Panginoon. Hindi nakakayang lumapit sa Panginoon. Pwede po ba? Meron tayong mabigat na problema. Let's just pray. Nakapikit naman ng lahat, hindi mahalaga. Sabi ng Panginoon, kumatok at pagbubuksan. Can we just do it? Pwede ba tayo? Kung meron kang pinagdadaanan, mabigat ang problema mo, meron kang mga singilin, meron kang mga maling ugali na gusto mong baguhin sa iyong buhay, pwede kang lumapit. O, tiyak ka na ba ng kaligtasan? Pagka ikaw ay namatay ngayon, alam mo kung saan ka pupunta. Sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay hindi na mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kilalanin mo lang na makasalanan ka. Tanggapin si Kristo na namatay para sa iyong kasalanan at bayad nito. At ang sabi niya, hindi ka na mapapahamak kung hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Meron po ba? Alam nyo, ang paglapit sa Panginoon ay hindi po nakakahiya. Let's step up. Ay tayo, huwag kang maya. Manalangin tayong pare-parehas. Marami tayong pinagdadaanan. Pwede po ba? Meron kang desisyong gustong gawin, gusto mo magpamembro ng iglesyang ito. You just raise your hands. Yeah. Alright, thank you. Meron kang gustong baguhin sa iyong buhay na hindi mo kayang baguhin. Ang tingin mo, parang ang baba-baba ng tingin mo sa sarili mo. Let's pray for it. Alam mo, kung hindi mataas ang tingin sa iyo ng Diyos, sana hindi binigay niya yung kanyang anak mismo para sa iyo. Last call. Wala po ba? Just step of faith, live of faith. Let's pray. Panginoon, kung saan man kayo naroon ngayon, itong kapatid na ito, pagpalain mo siya. Naman yung kanyang kahilingan, pakinggan mo, O Diyos. Para kaming si Jephthah. Kami walang halaga kung saan kami nanggaling. Kung mahirap man ang aming pamilya. Kung hindi maganda ang aming reputasyon. Ang mahalaga, pwede nyo kaming gamitin. Pwede kaming magtagumpay. Pagpalain mo siya, Panginoon. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawaang ito. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo po yung mga kabuna. God bless you. Alright, tayo po tumayo at tayo po ay magsasara ng ating gawain. Alright. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa gawain ito na natapos sa kalahating araw na ito. Pagpalain niyo nga po kami, o aming Ama, at sa aming pagtunghay sa isang linggong lilipas, Panginoon, kayo po ang sumama sa amin. We claim that we cannot do anything without you. Without the Holy Spirit, without the guidance, without your word, we cannot do it alone, Lord. Kailangan po namin ng kasama. Lord, huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag po ninyo kaming iiwan. Kung kami ay tatay, bibigyan niyo kami ng kalakasan, kakayahang kumita ng kabuhayan para nga po i-provide sa pangangailangan ng aming pamilya. Kung kami mga nanay na magtatrabaho sa aming mga trabaho, ingatan mo kami.
bigyan ng mahabang pasensya at lagi niyo pong aalagaan ang aming bibig na hindi po discouragement na labas, kundi encouragement. Sa aming mga lolo't lola na kasama ngayon, salamat sa kanilang buhay at ramdam na ramdam po namin ang kanilang pag-ibig nyo na pinapadaan sa kanila. Lord, sa aming mga anak na papasok sa mga trabaho, lagi niyo po silang iingatan, masama ang impluwensya ng sanlibutan ito. Ang mga mag-aaral, bigyan niyo ng katalinuhan. Iprotektahan niyo ang mga mahal namin sa buhay. Ang mga anak namin, Panginoon, na maliliit, papasok sa kanilang mga eskwela, maglalaro, protektahan niyo sila sa anumang karamdaman. Ingatan sa anumang gagawin nila sa maghapong ito. At sa mga kapatid naming nasa abroad, nariyan po na Ford family, nariyan po si Nanay Leia, nariyan si Jengjen, nariyan si Arlene, samahan niyo nga po sila. Lord, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang isang linggong lilipas. All these things we ask, in Jesus' name we pray. Taas po natin ang mga kamay, ang pagkapala ng Ama, ang pagliligtas ng anak, at ang gabay ng Banal na Espiritu. Sumating lahat, sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. God bless you all.